Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? O mga kabunyog, kasi grabe ang paglaganap ng fake news at disinformation, ano? Kaya maraming nagme-message sa akin, attorney, nabalitaan mo ba tong issue na to, itong pangyayaring ito? Ano bang totoo dito? Kaya gumawa na lang ako ng regular kong segment. Papanood po ninyo ito dito sa Veritas sa YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Veritas Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi na po ninyong abangan. Regular na po ito, araw-araw. ATD. Ano ang totoo dito? Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kabunyog, pusin nyo itong talakayan ko. Una, may bago na namang mga kaso kay Sarah. Ang dami ng kaso nito ni Sarah, may bago na naman. Ano ito? Mamaya pag-usapan natin kung ano ang totoo dito. Iniinsulto si Trillanes, grabe naman 'to. Itong si Attorney Edward Chico, ano 'to, medyo grabe naman. Kahit pabiro 'yun, pero hindi maganda yung gano'n. Ano ano bang pang-iinsulto? Kahit daw kapitan, ano, kagawad ba o kapitan ng barangay, hindi daw mananalo si Trillanes. Grabe naman. Mamaya pag-usapan natin 'yan kung anong totoo diyan. Hmm. Ayan, maganda itong assurance ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ah, Bubuksan sa Senado ang BIR box. Yung box ng BIR, yung hindi binuksan sa Justice Committee. Sabi ni Senador Ping Lacson, bubuksan ito sa Senado. Ayan, sa panahon ng impeachment trial. Ayan, pag-usapan natin kung anong totoo diyan. Oh, mga kabunyog, may bago na namang kaso kay Sarah. Ito ay ayon sa NBI, National Bureau of Investigation, nirekomenda nila na kasuhan si Sara Duterte ng 3 counts, 3 counts ng grave threats. Yung grave threats, 3 counts. Ito na yung mga pagbabanta ni Sara ng kumuha na daw siya ng papatay kay Pangulong Marcos, kay Lisa Araneta, kay dating Speaker Martin Romualdez. Kung may mangyari daw sa kanya, may kinausap na siya, napapatay din kay Marcos, kay Lisa Araneta at kay Romualdez. Yun, 3 counts. 3 counts na grave threats yun. Tapos, nirekomenda rin ng NBI na kasuhan si Sara Duterte ng 1 count ng inciting to sedition. Yung mga ano niya, pang-uudyok ng pag-aalsa. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung yan yung mga kaso na nirekomenda ng NBI. Ito, inihayag ito ni Director Melvin Matibag ng NBI sa naging pagdinig ng Justice Committee noong April 29. Actually, matagal na yung kaso na yan eh. Actually, nagtatanong na nga ang marami, ano bang nangyari doon sa reklamo kay Sara na yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang alam natin, inimbestigahan ng NBI yun eh. Pero wala tayong nangyari wala tayong nalaman anong nangyari. O at least ngayon alam na natin. Tapos na pala yung investigasyon ng NBI. Ginawa naman nila yung trabaho nila at sa kanilang pag-iimbestiga ay ano nila, na ang findings nila ay mayroon talagang basihan para sampahan ng kasong grave threats, 3 counts si Sara Duterte at 1 count ng inciting to sedition. Kaya lang nung mga nakaraan kasi hindi pa yan binabalita eh. O ngayon nang nagkaroon ng hearing sa Justice Committee, saka ngayon ibinalita ng bagong NBI director si Attorney Matibag, no. Inamin niya na mayroon na silang tapos na ang kanilang investigasyon diyan at nirekomenda na nila sa DOJ. Kaya ngayon DOJ na ito mga kabunyog. DOJ na. Sasampahan na ngayon ng kasong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition. Kaya ano na naman ito, ang dami ng kaso ni Sara Duterte. Sa ombudsman, may malversation, may plunder, may violations of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grabe. Kaya itong mga ito, actually, kung matatanggal si Sara sa sa impeachment,
kung matatanggal siya sa pagka-Vice President at hindi na siya makatakbo sa 2028, tambak ang kasong kakaharapin niya. Tambak. Sa Ombudsman, yung mga plunder, yung mga malversation, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ilang beses, ilan na ba ang sinampa sa kanya na plunder ni dating Senador Sani? Dalawa na yata eh. Ha? Dalawa na. O tapos ngayon naman, ito na naman, separate din ito. Tungkol dito sa grave threats, inciting to sedition, ay marami. Kaya ano na ito mga kabunyog, gugulong ito matapos ang impeachment. Ha? Gugulong ito matapos ang impeachment. Kahit nga hindi kahit nga hindi makonvict si Sara sa impeachment, gugulong ito kasi iba naman ang impeachment. Ito mga criminal cases ito eh. Ganon din yung criminal cases sa ombudsman. Kaya talagang kaliwat kanan ang kasong kinakaharap ni Sara Duterte. Ayan mga kabunyog pero ito, bago ito. Kasi ang alam natin yung mga sinampa nila dating Senador Sani Trillanes sa ombudsman yun. Ano yun? Plunder, malversation, violations ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ito naman, bago naman ito. Ang nagpa-file naman ito ay NBI. Tungkol naman ito dun sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, ni Romualdez. Grave threats ito, 3 counts. Kaya ano na ito mga kabunyog, grabe mayroon pa pala. Mayroon pa. Nakalimutan ko. Eh di ba mayroon pa? Nag-order na ang BIR na isailalim sa tax audit si Mans Carpio at saka si Sara Duterte. Yun. Kapag naisailalim na yan sa tax audit at makita rin ng mga investigators ng BIR na may mga violation si Sara Duterte, ano naman yan? Tax cases naman. Criminal din. Pwedeng criminal din ang mga kaso niyan. Katulad ni Harry Roque. Di ba si Harry Roque may kaso, saka yung asawa may kaso din, tax evasion cases. Kaya talagang tambak ang kakaharapin na kaso nito ni Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Attorney Edward Chico, grabe naman kumakainsulto eh. Nagpapatawa na tinanong kasi kung pwede ba na kung hindi tatakbo si Leni, ay baka pwedeng si dating Senador Sani Trillanes. Ay ang reaksyon ni Attorney Edward Chico, napanood ko yung kahit daw sa barangay hindi mananalo si Trillanes. Grabe naman. Medyo matindi naman pang-iinsulto kay Trillanes yun. Totoo naman na sinasabi naman ni dating Senador Sani Trillanes, mahirap ang laban kaya nga ayaw niyang lumaban sa senador eh. Inaamin naman ni dating Senador Sani Trillanes na kahit siya, alam niya na mahirap ang laban niya sa Senado. Lumaban na siya noong 2022. Sabi nga ni dating Senador Sani Trillanes, mahirap sa kanya ang laban sa senador. Kahit pa, lalo pa kung presidente, vice-presidente. Kaya nga nung tinanong ko si Trillanes, di ba sa programa ko, sabi niya, hindi ko naisip yan kasi sabi niya, hindi naman daw siya talaga. Ang eleksyon sa Pilipinas, pera eh. Hindi naman siya nakakapag-raise ng malaking pondo sa eleksyon. Ang hirap daw ng laban. Sabi ni Trillanes yan. Kaya, kung ang sinasabi ni Attorney Edward Chico sa programa, doon sa niya, na hindi mananalo si Trillanes, kahit naman si Trillanes, nagsasabi rin, mahirap siya, kahit pa nga sa senador, mahirap. Lalo na presidente, vice-presidente. Kaya nga hindi siya nag-aambisyon yan. Pero yung sabihin naman na kahit sa barangay hindi mananalo, grabe naman. Grabe naman. Medyo matindi namang pang-iinsulto yun. Pero baka naman nagpapatawa lang si Attorney Edward Chico. Kasi komedyante na lawyer yun eh. Pero kahit naman na patawa, hindi maganda rin yun. Masyado namang naiinsulto na yun si dating senador. Actually, natalo siya sa Caloocan ng malapitan. Kasi mahirap naman ang laban doon. Ang Caloocan, napakarami diyan mga urban poor communities. Ang Caloocan. Kung sino ang may maibibigay sa mga tao diyan ng ayuda, yung mga kailangan ng tao.
Hmm, si Malapitan sanay na sa ganyan, oh. Ano na, matagal na sila diyan sa politika na ganyan sa Caloocan. Ay si Trillanes may pagka-idealistic, oh, wala pa siyang pera. Hindi actually noon pa 'yan nung tinanong ako, sino kayang mananalo attorney, si Trillanes o si Malapitan? Sabi ko mahirapan. Nahirapan si Trillanes diyan sa ano, sa Caloocan. Kasi talagang ang mga tao diyan grabeng hirap ng buhay. Oh, tapos kailangan diyan anuhin mo, ah, mayroon ka talagang pera. Oh, ano 'yun, yung mga humihingi ng mga tulong, ayuda, medical, ano, scholarship, ano, kailangan anuhan mo, respondehan mo 'yan. O ang problema kay Trillanes wala naman siyang pera. Pangalawa, ano lang siya, plataporma, pangako ng ano, maayos na paggogobyerno, mahirap 'yun. Ako naranasan ko na rin 'yan, tumakbo akong mayor. Hindi uubra yung pangako lang ng magandang paggogobyerno. Ang hirap ng politika natin. Kaya sa totoo lang, kahit naman si dating Senador Sonny Trillanes, tanggap niya rin na mahirap siyang manalo. Senador? Kaya nga sabi niya, wag na, hindi na siya tatakbong senador. Hmm? Lalo na presidente, may mga nagtutulak sa kanya, presidente daw kasi may paninindigan dito. Pero hindi lang naman kasi paninindigan ang ano, ang nag ano diyan, hindi naman paninindigan tinitingnan ng tao. Ang hirap pa ng politika ng Pilipinas. Kaya tama naman yung sinabi ni Attorney Edward Chico na si Trillanes daw ano, mahirapang manalo. Pero grabe naman kung kahit sa barangay, no, hindi manalo, masyado namang nakakainsulto 'yun eh. Pero siguro inaano niya lang, ini-exaggerate niya lang, nagpapatawa siya, ah, pero hindi rin maganda. Ah, actually, nung nag-usap nga kami ni Trillanes sa programa ko, 'di ba, ginesto 'yan. Sabi ko, "Senator, ang problema sa atin pareho tayo, may mga paninindigan, may prinsipyo. Ang bunyog, ang magdalo pareho tayo. Kaya lang pagdating sa eleksyon, hindi nananalo ang ating party list. May magdalo party list, eh. May bunyog party list. May kandidato silang senador, ah, si sino bang senador nila? Ah, dati si Alejano, tumakbo 'yan na senador nila. Ang Bunyog may senador din. Pero hindi nananalo. Bakit hindi tayo nananalo? Eh, wala eh. Ang politika sa Pilipinas, traditional politics talaga. Pera-pera, ano? Ang mga tao kailangan anuhin mo, maibigay mo yung hinihingi nila. O, pag wala ka nun, mahirap kang manalo. Hmm. Anyway, ano naman, halimbawa sa part din nga ng Bunyog, lumalaki na rin naman ang boto, totoo. Pero nung laban mo sa Ako Bicol, halimbawa dito sa Bicol Region, o taga rito ang Bunyog sa Bicol Region, paano ka mananalo sa Ako Bicol? Ang daming pera ni Saldico. Di ba? Kaya mahirap. Yung Bicol Saro naman kay Villafuerte yun. Kaya anyway, ganyan din si Trillanes. Naunawaan ko yung desisyon niya na wag na lang tumakbong senador kasi mahirap ang laban. Wala daw siyang pondo eh. Ang hirap daw mag-raise ng pondo. Kung kakandidato ka na wala ka rin lang pondo, mahirap. Pero sobra naman yung pang-iinsulto ni Attorney Edward Chico na kahit sa barangay hindi mananalo. Medyo ano naman yun, medyo mas matindi naman yun. Ah. Anyway, mga kabunyog, bubuksan na daw. Bubuksan daw sa Senado yung hindi binuksan na box ng BIR, yung income tax returns ni Mans Carpio at nila Sara Duterte. Inassure ni Senador Ping Lacson, pagdating sa Senado mabubuksan 'yan. Hmm. Yun naman ang sinabi ng mga kongresista na wag na lang buksan sa Kamara para walang gulo. Kasi kapag binuksan na naman yan, baka magkaso na naman sa Korte Suprema, ang kampo ng Duterte. Hindi naman sa natatakot sila, pero ayaw na nila ng mga distractions. Sabi ng mga kongresista sa Justice Committee, wag na, ayaw na natin ng distractions. Kapag binuksan natin yan, magsasampa na naman ng kaso sa Korte Suprema. Maaabala na naman tayo. Ang hinahanap lang naman natin dito, sabi ng mga kongresista, probable cause. Sobra-sobra na. Kung probable cause din lang, grabe ng ebidensya, grabe ng testigo. Kaya, ano na ito, kahit wag nang buksan yung box na yan,
O kaya lang interesado ding malaman ng taong bayan yun, eh. Actually gustong malaman ng taong bayan, ano ba talaga yung nandiyan? Nagbabayad ba talaga ng income tax itong sila Sara at sila Manscarpio, magkano? Hmm. Gustong malaman yan ng taong bayan. Kaya lang hindi nga binuksan doon sa Kamara, sa Justice Committee. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, pagdating sa Senado, 'pag minotion niya ng prosecution na pabuksan yan, bubuksan nila yan. O at least mayroon ng isang senator judge na nagsisigurado na kapag, kapag minotion niya na buksan sa Senado, bubuksan nila yan. Hmm, dapat naman talaga, ah ay transparency, eh. Ano ba ang impeachment? Accountability of public officers. So ibig sabihin dapat maging transparent. Ipakita talaga kung ano. O halimbawa diyan yung income tax returns na yan. Sinumpi na ang BIR niyan, dinala ng BIR o kaya lang may mga kumukontra na wag daw buksan kasi bawal daw. Okay, so hindi na nakipagtalo ang Kamara. Yung Justice Committee hindi na nakipagtalo, so hindi na binuksan. Pero pagdating sa Senado, dapat mabuksan yan. Ah, makita yan kung ano ba talaga yung laman ng income tax returns na yan. Kasi ano pa yan eh, dagdag na ebidensya pa yan. Mm. Okay na yon, nirespeto na natin yung Kamara na pagdating dun sa Justice Committee, nagbutuhan sila, actually 38-6. 6 yung nanindigan na dapat buksan na yan sa Kamara. Ang 6 na yun ay si Laila de Lima, si Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, si Congressman Jude Asedre, tapos yung tatlong Makabayan Black, si Tinio, si Ilago at saka at Congresswoman Renico. Pero yung 38, bumuto sila, wag nang buksan. Anyway, nirespeto naman yon na ayaw lang talaga ng mga kongresista na ma-distract pa sila. Kasi maraming issue na naman yan malalabas dahil lang pag binuksan yung ano na yan, yung box na yan. So hindi nilang binuksan. Pero sa Senado, bubuksan naman. Sabi ni Senador Ping Lacson, sa tingin niya, mabubuksan yan sa Senado. Okay naman yon. At least makita ng taong bayan, ano nga ba talaga yan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.